Alright mga kaibigan, dinirekta na, no? Talagang ini-straight na mga kapatid ni PNP Chief General Torre III ang DDS mga tol o yung Duterte diehard supporters na sila umanong nagpapakalat ng mga propaganda mga kapatid. Sabi rito ni Philippine National Police Chief General Nicolas Torre III, sa isang press conference ngayong Lunes, July 21, na nauubusan na ng propaganda ang mga Duterte diehard supporters o DDS. Kaugnay ng pagpapakalat ng isang video na mula noong 2022 pero pinagmumukhang nangyari kamakailan lang mga tol, no? Sa madaling salita parang fake news mga tol. Yung mga nangyari na before ay binubuklat nila, ay pinopost nila ngayon para palabasing ngayon lang nangyari mga tol, para mapagbuntungan ng sama ng loob o ng galit is yung kasalukuyang administrasyon ngayon mga kapatid. No, walang pinagkaiba to sa mga kumakalat din sa social media. Yung mga nangyayaring kaguluhan, nangyayaring mga kriminalidad na sa ibang bansa nagaganap pero pinalalabas dito sa Pilipinas nangyari at ang sigaw nila mga tol, ibalik na si dating Pangulong Duterte dito sa Pilipinas para umayos na ulit ang bansa. Na tila baga ang ibig nilang sabihin kapag naibalik dito sa Pilipinas si Duterte mga tol, siya na ulit ang presidente. Hindi naman kasi ganun nagwo-work yun mga tol. Kahit ibalik nila si dating Pangulong Duterte dito sa Pilipinas mga tol, hindi na siya ang presidente at wala siyang magagawa. Pero yun ay kung dito nga sa Pilipinas nangyayari yung mga ipinopost sa ibang social media account. Hindi naman natin sinasabing tahimik o payapa dito sa Pilipinas mga tol. Marami pa rin kriminalidad. Nangyayari pa rin yung mga kaguluhan. Pero alam mo yun, mas lalo nilang pinasasama yung imahe ng Pilipinas na yan mga tol ay nakakapagtulak papalayo ng mga turista, ng mga investor, mga tol. Anong nangyayari? Lalong bumabagsak ang ating bansa dahil sa mga hindi pinag-iisipang mga post. No, for the sake ng kanilang mga political party mga tol, no. So ito, panoorin natin itong balitang ito mula rito sa Philippine Star News. Sabi rito, wala na silang nakitang masama ngayon na kasing sama noong panahon nila. Grabe, no? Sabing gano'n ni General Torre. Kasalukuyang may kumakalat sa social media na video tungkol umano sa isang Chinese na biktima ng pagpaslang na itinapon sa Kawit, Cavite na ayon kay Torre ay nangyari noong 2022 pa at pinalabas na parang bago ang issue. Well, panoorin natin to mga tol at bilang mga Pilipino, pwede ka rin magbigay ng komento mo sa ibaba ng iyong sariling reaksyon. Okay, wag na natin patagalin pa, panoorin na natin to. Sir, yung merong nangyari sa pinapalabas ngayon sa social media about an alleged Chinese victim of murder tinapon sa Kawit, Cavite, lumalabas sa social media. Totoo So ito ay kumakalat sa social media ngayon. ba yun, sir? Alam nyo, ito na yung mga panahon na parang gusto kong sabihin na talagang ebidensya na nauubusan na talaga ng propaganda itong mga kontra ng gobyerno natin. Itong mga, alam nyo na, yung mga leanings nasa kabila. Diretsuhin na natin yung mga DDS. Yun na, diniretso na mga tol ni PNP Chief General Torre na mga DDS daw ang gumagawa ng ganito. Ngayon, eto, tanong lang. Kayo ba ay sa tingin ninyo totoo ang sinasabi ni General Torres na mga DDS ang gumagawa nito? Comment nga kayo sa ibaba mga tol. Naubusan na siguro talaga sila ng bala na mga malalaking kontrobersya na mga insidente. Kaya yan, 2022 pa nangyari yan eh. Dapat instead na ganyan ang pinopost ninyo, no, yung mga kung sino man ang nagpapakalat ng mga ganito, lalong-lalo na yung mga, alam mo yun, ilang taon na nakakalipas 2022 mga tol, tapos 2025 na ngayon gusto nilang buhayin yung mga ganitong issue para palabasing sobrang sama ng Pilipinas. Diba? Dapat ang ipinapakita na lang ninyo yung mga pangwa-water cannon ng China sa West Philippine Sea.
Diba? Yun na lang ipakita ninyo, yung mga pangaharas nila sa mga kababayan nating mangingisda, pagtataboy sa mga barko natin, di ba? Di nakakatulong pa sana kayo para mamulat ang sambayan ng Pilipino kung gaano tayo inaapi, mga tol, dito sa sarili nating bakuran. Hinuhukay, literal na hinukay sa baul para palabasin lang na para bang bago. Kasi wala na silang nakitang masama ngayon na kasing sama nung panahon nila. Pero 2022 eh. Di ba si PBBM ng presidente nun? Tama ba? No? Yan ang long and short of it. Matagal na nalinlang ang Pilipino dyan. Hanggang ngayon, lilinlangin pa rin ang Pilipino. Pasensya sila. Their word against the word of the internet. Hindi naman. Early part ng Marcos administration. Ayun. May nagtanong. Di ba 2022 si PBBM ng presidente? So, eto early part ng, kumbaga kauupo pa lang ni PBBM. Hindi naman. Early part ng Marcos administration, September yan. 4 months after ng assumption ng ating presidente. Talagang yan, mga remnants ng diba? Hangover ng previous administration. Kasi nanalo siya ng May, kung May ang botohan. May, June, July, August, September, 4 months. Pero hindi pa siya nakakaupo noon. Nanalo pa lang siya noon. Tapos alam ko merong 60 days yan na pahinga. So May, June, July. Alam ko July 30 siya naupo. Tapos kung eto September nangyari, di naman siguro kauupo-upo pa lang ni PBBM, biglang nagutos na agad siya ng ganun o kaya may nangyari na kaagad na ganyan. No, siguro matagal nang may problema itong kung sino man yung biktima dyan, no? Nakilala yan eh. Ang victim na yan is a 32-year-old Chinese national. Chinese nationals, okay. Allegedly a fugitive in China. Kaya pala mga tol, naglabas ng alerto ang China na pinag-iingat ang kanilang mga mamamayan dahil daw sa tumataas na kaguluhan dito sa Pilipinas at ang pinupuntirya is mga Chinese nationals. Siguro dahil nga sa pagpapakalat ng mga ganitong video. Kitams, kung anong naidudulot mga tol, yung mga gumagawa ng mga ganito. Wala tayong magagawa mga kapatid eh. Meron talagang mga pasaway dito sa Pilipinas na ang gusto ata nila, pabagsakin talaga ang ating bansa. May Interpol Red Notice yan. May Interpol Red Notice. Ibig sabihin may problema nga talaga tong taong to. The family was contacted. They refused to cooperate with the authorities. And the cadaver is now buried in a public cemetery in Cavite. So dito na lang nakalibing no sa sa Cavite kung saan man yun. Ayaw na rin makipagtulungan ng pamilya. May Interpol Red Notice to at fugitive to mula sa China. Sa ngayon kasi talaga, makikita mo naman yung mga posters na yan eh. We have our social media exploitation. We have our social media analysis also. Alam nga namang sila lang marunong gumamit ng analysis. Ang mga pinaka-viral dyan na mga pinaka-vitriolic na mga posters dyan, makikita mo naman ang laman anti-government propaganda at talagang tunay na mga DDS. At sila mismo nagsasabi, may nakalagay sa kanilang mga profile pictures eh. Bring PRRD home. Yun nga bring PRRD home. Ito hindi naman sa hindi ito issue sa pagpapauwi sa dating Pangulong Duterte. Hindi ito tungkol doon. Pero imagine that mga tol, ang iniisip nitong mga taong to na kapag ibinalik si dating Pangulong Duterte is alam mo yun, matatakot yung mga hadik. Alam mo yun, yung katulad nung ginagawa dati ni PRRD. Kumbaga yun yung nasa isip nila na babalik ulit yung, kasi di ba yung mga nung panahon ni dating Pangulong Duterte, mga adik, mga tol, di ba, tatakot sila.
nagsitabaan nga daw yung iba kasi tumigil na sila sa ginagawa nilang masama at sila ang naililigpit, mga tol. So ang iniisip nitong mga to na kapag ibinalik si dating Pangulong Duterte rito sa Pilipinas, halimbawa pinalaya ng ICC, is magiging ganon yung sitwasyon, 'di ba? Nga hindi nila iniisip na hindi na siya ang presidente at wala na siyang magagawa. Ang tanging magagawa na lang niya, mga tol, kung sumampa ulit ng stage, pagmumurahin ulit yung administrasyon, tulad ng ginagawa niya bago siya napunta sa ICC, di ba? Again, mga tol, real talk, kasi mga tol, hindi ganun nagwo-work ang sitwasyon eh. Di ba? Ano yung pag ibinalik dito si dating Pangulong Duterte, presidente na ulit siya? Hindi, binoboto ng taong bayan niya, nagkakaroon muna ng eleksyon. Sa kanilang mga profile pictures bring PRRD home. Yun ang sinasabi nila. So, how do we label them? They are proud to be DDS. Oh. So, we'll call them on that. May nagpalabas yung pulis at saka yung Iranian na nag-away dahil sa isang traffic altercation. That happened during the last days, the waning days of Mr. Duterte's term. So bakit nga pinapalabas nila na para bang nangyari kahapon lamang? Wala. Sa kanya na mismo nanggaling yan, mga tol. Tayo naman nagre-react lang sa mga sinasabi rito ni General Torre. O baka magalit naman ang mga DDS dyan, mga tol. Hindi naman kasi magkakaroon ng ganito kung hindi yung mga kasama ninyo, mga kaisa ninyo, ganito ginagawa naman kasi. Bakit naman kasi ipinopost yung mga lumang video na pinapalabas na ngayon lang nangyari? Anong purpose, di ba? Wala na kasi silang bala. Yun nga ang masama ron. Wala na silang bala. Nauubusan na sila ng bala. Nauubusan na sila ng issue na itapon sa gobyernong ito. Kaya ayun, naghuhukay ngayon. Kaya lang nakalimutan yata nila. Talagang pinapakita lang talaga nila na medyo may kulang talaga sila May mga nagpapakalat pa nga ng picture na alam naman nating AI yon kasi si VP Sara mismo ang nagsabi na oo, pumayat si dating Pangulong Duterte pero hindi naman daw makikitaan na may sakit. Firm nga daw yung katawan at saka parang may skincare nga daw. Diba? Si VP Sara na mismo nagsabi nun. Pero may mga kumakalat sa social media ngayon na inedit lang. AI, mga ganyan. Naka-wheelchair, payat na payat. Akala mo wala nang isang bulati na lang yung pipirma. Alam niyo yun, ginagawa nila para makakuha ng simpatsya. Diba? Kasi mga tol, si VP Sara na nagsabi na ganito ang kalagayan ni dating Pangulong Duterte na oo, pumayat pero firm ang katawan, mukha namang malakas, mukha namang walang sakit daw at saka mukha nga daw may skincare, tapos biglang gagawa sila ng mga ganong picture na against doon mismo sa pahayag ng kanilang ng kanilang sinusuportahan, mga tol. Di ba? Hindi ba nila na-realize yun na napakadaling hukayin? Their word will be against the record of the internet. So napakadaling gibain ang kanilang narrative regarding that matter. Ang sa aking panawagan na lang Pilipino tayo para-pareho, gusto natin na mag-improve ang ating bansa. Magsama-sama na lang tayo. Kalimutan nyo na muna yung mga differences na yan. All those cases all those issues that they are saying, that they are harping about, bring PRRD home, nasa hig na Andyan na nga yung international court na nga ang nagtatry Gusto nyo ng tunay na batas? Gusto nyo ng patas na batas? Ano pa ba ang mas patas kaysa sa mga taga nandyan sa Hague? Mga foreigners yan na wala namang pakialam sa atin. Ay sa kanila, tinitingnan lang nila kung ano ang ebidensya ng prosecution at ebidensya ng depensa. At tandaan natin, huwag natin kalimutan, ang mga sa korte na yan, sa kasong yan, ang complainant, walang iba, Pilipino pa rin. Mga Pilipinong nawalan ng pag-asa nung panahon ni Duterte. Nawalan ng pag-asa ng makakuha ng hustisya dito sa Pilipinas. Ulitin natin yan. Huwag natin kalimutan yan. They are Filipinos. Hindi sila foreigners. Wala lang silang mapuntahan noong mga panahong yon dito sa Pilipinas, sa justice system natin, noong mga panahon ni Duterte. Kaya pumunta sila sa International Criminal Court at doon sila nagsampa ng reklamo. Kasi miyembro pa rin tayo ng mga panahong yon.
So anong nirereklamo ng mga Malamang sobrang dami na naman ng DDS ngayon na talagang magagalit dito kay General Torre. DDS na to? Shortcut na lang ang lahat? Hindi pwede yung shortcut. Pero hindi eh. Kung gusto nilang labanan nila ng factual. Hindi yung mga dati ng balita, dati ng mga nangyari. O, di ba? Tas i-re-upload ngayon, palalabasin na ngayon lang nangyari. Etong mga to, kaya nilang mag-research eh. Kaya nilang labanan yung mga ganong klaseng fake news. Pero yung mga makakabasa, alam nyo yun, yung mga ingot-ingot din sa social media, mga tol, sila yung mga magiging sila yung magiging mahahawaan. Kumbaga parang virus yan mga tolo. Nadikitang ka na tinanggap mo naman sa sistema mo. Diba? Tapos i-share mo rin, ipapakalat mo. Dadami kayo ng dadami ngayon. Kasi nga, dahil sa kasi shortcut na yan, eto na ngayon. Pag tinanong na sa isang formal investigation, bigla na lang magsasabi sila, I have my right to remain silent. I have my right against self-incrimination. Kaya uulitin ko uli sa mga enablers din. If you are so proud of what you've done, if you think that what you did was the correct thing to do, why is it now that when you are asked in a formal investigation, bigla na lang mag-right to remain silent at mag-right against self-incrimination kayo? Proud man kaya kayo? Tama man kaya ang ginawa nyo? E di panindigan nyo ang inyong ginawa. Ngayon, bakit sinabi ni General Torre na mga DDS yan? So, sinabi niya na rin kanina kasi nung iniimbestigahan nila kung sino-sino yung mga nagpapakalat nitong mga video na to, na mga lumang video na rin, sila mismo nagsasabi na DDS sila. Yung mga account nila, may mga nakalagay na bring PRRD home, mga ganon, mga bagay. So, alam na agad ni General Torre, okay, DDS to. Duterte diehard supporters, di ba? Sabihin nyo kung anong inyong ginawa, aminin nyo. Pero deep in their heart, alam nila, that's not moral, that's not the true dispensation of justice, and that's why they cannot defend it in an open public discourse. Hindi nyo mapoprotekta, hindi nyo maipagtatanggol yung inyong mga ipinaglalaban dahil kayo mismo alam ninyong mali yan. At kayo mismo alam ninyong kasinungalingan yung inyong mga sinasabi. Yun ang ibig sabihin ni General Torre, mga tol. So ano ang inyong masasabi about dito? No, sa videong ito, sa balitang ito na ating napanood? Pwede kayo magbigay ng inyong sariling komento sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.